Duterte alay na si Attorney Jojo Jacob, iuupo ni Sec Roque sa PCAB para mas dumami ang project ng kontratistang kapatid. Shot ulit Sec ha? Naku. Ibang klase. Oo. Ito naman tayo sa panibagong shot ulit Sec ha? Ayan, grabe. Matinding words yan mga pre. Shoot na shoot talaga sa banga. Yeah. Kung saan ang mga ganap sa gobyerno, hindi natin papalampasin yan. Di ba? Grabe parang, yung nangyayari sa ating bansa. Parang teleserye na itong mga politiko nito mga pre. May bida, okay? May kontrabida. Diba? Tapos, may kapatid na biglang may project. Ay, grabe. Ibang klase ito mga pre. Kapatid bigla-bigla na lang nagka-project, di ba? Aba, mas mainit pa ito sa kape ni Aling Nina sa kanto. Oo, ako nga yan Kape muna tayo, ha? Habang binabasa yung panibagong problema. Ay, naku po, grabe. Tagpapawisan tayo nito. So, ayon sa balita, ayan si Attorney Jojo Jacob, yung matagal nang kilala sa legal circles, mukhang magiging bagong kakampi ng Duterte camp. At hindi lang yan. Iuupo daw siya ni Secretary Roque sa PCAB or PCAB o Philippine Contractors Accreditation Board. Okay? Aba yan. Ito yan yung humahawak sa mga lisensya. Lisensya ng mga kontratista. Yan diba? So, ibig sabihin, kung nandyan ka, hawak mo halos lahat ng project moves sa construction world. So, ibig sabihin po yan, kontrolado po, okay? Kontrolado po nitong tao ito. Okay, yung galawan ba? Diyan sa construction world na yan. Diba? So, sabi daw, para raw mas madami ang project ng kapatid na kontratista. Aba, kung totoo yan, parang build drug. Diba? Parang build na yata ito. Hindi na build. Diba? Kundi mas, siguro, mahihigitan pa yung build ni Digong. Diba? Kung itong taong ito mga pre, sa panahon ni Digong may build. Ngayon din, parang meron din. Magkakaroon pa, diba? Kasi, siya na may kontrol Shoot ulit Sec ha? Shoot na shoot talaga. Di ba dapat public service, hindi family service? Pero ano kung nangyayari? Parang, family service na. Pero sige lang. Kami, nag-o-observe lang. Malay mo, coincidence lang. Kaso, timing kasi. Para bang lahat ng uupuan, may kapalit na resibo. Okay? Kung totoo to, sana naman projects para sa bayan. Hindi para sa pamilya. Kasi sa huli, ang nagbabayad, tayong mga, sino? Taxpayers. Diba? Taxpayers po ang nagbabayad. So, sana ang magiging proyekto po, para sana sa taong bayan. Diba? Anong sa inyo dito sa issue na to mga pre? Sa tingin niyo, tama ba ito? Okay? Deserve ba si Attorney Jojo Jacob o political positioning lang ito? Ano sa tingin niyo? Comment down below mga pre. Comment down below para malaman po natin yung inyong mga komento, mabasa po natin. Diba? Kasi hindi na maganda, parang family service na to. Ito yung nakikita ko mga pre. Imbis public service yung gagawin, abay naging family service pa. Ay, naku po, grabe. Syempre nga naman, pag may family service, yayaman yung mga yan.
Sana all, di ba? Magulat-gulat na lang tayo dahil inuuna yung pamilya, imbis taong bayan, pamilya yung inuuna, magugulat na lang tayo, magkakaroon na po sila ng, ano yun? Sasakyan na may payong. Di ba? Sasakyan na may payong. Baka hindi lang isang payong, baka 5 payong ka. Kaya ako po ito binili kasi may 5 payong. May 5 payong. Ha? Grabe mga pre, no? Dito ko lang talaga, nalaman, okay? Na etong mga politiko natin ngayon, hindi naman po lahat, na parang na silang mga artista. May bida, may kontrabida, ayan na, may kontrabida, may referee. Ay, naku po. Anyway, move na po tayo dito sa next topic po natin. Panoorin po natin ang video ito. Grabe to mga pre. Eto na. Diba? Panoorin po natin ito. Si Pangulong Bongbong Marcos po. Ayan ha. Bumisita po sa National Housing Expo, World Trade Pasay. Sa Pasay City po ito ha. Panoorin po natin ang video ito. Yan po siyang Pangulo natin ha. So bumisita po si PBBM mga pre. Wait lang, walang sound Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. To signal the opening of the National Housing Expo 2025. Ayun. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. So ano po ba itong National Housing Expo 2025? Ano po ba ito? Ayun na. Ito legit po ito Legit po ito. May malaking balita para sa lahat ng nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Mabuti pa po yung ating mahal na Pangulo, talagang, nagtatrabaho ba? Hindi katulad sa iba dyan, issue lang, lustay-lustay lang. Narinig nyo ba ang National Housing Expo 2025? Dito, pinapakita ng gobyerno sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang proyekto para sa abot kayang pabahay sa bawat Pilipino. At grabe, hindi ito basta exhibit lang, diba? Hindi po ito basta exhibit lang, kundi ito talaga ay para po sa mga Pilipino talaga na gustong magkaroon ng bahay. Siyempre, alamin natin ngayon kung sulit ba yung pabahay na to. Diba? So, ginanap tong event noong October 23 to 24, 2025 sa World Trade Center, Pasay City. Ayun ha. Inorganisa ito ng Department of Human Settlements and Urban Development. Kasama ang Pag-ibig Fund at mga private developers. Ayun ha. Ang tema nila ay build homes. Build happiness. Okay, yan po yung tema nila. Basically, pinagsama-sama nila lahat ng affordable housing options sa isang lugar mula sa mga brand new condos hanggang sa mga foreclosed properties na may up to 40% discount. Grabe. Imagine, pwede ka pang magpa-check on the spot kung qualified ka sa Pag-ibig housing loan. Ang galing, di ba? Buti na lang si Pangulo talaga. Sipag magtrabaho. Kung tamad po yung ating Pangulo, kung tamad lang po yung ating Pangulo, wala pong ganyan Di ba? Pero palakpakan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabihan nilang hindi nagtatrabaho, pero kita niyo naman, nag-effort araw-araw. Kasi para din naman ito sa mga Pilipino. Ayan habang pinapanood natin yung coverage nila, may mga video to mahaba to ang daming developers na nag-offer
housing units. May iba nga dito na under 1 million lang, 1 million pesos lang. Meron po. Meron din silang mock-up models houses. May mga bot ng pag-ibig kung saan pwede ka magpa-assess kaagad. Tapos may mga promo pa tulad ng zero down payment o low interest rates. Diba? Sa totoo lang, nakakatuwa makita na may leader tayo na binibigyan ng importansya ang mga pabahay at dignidad ng bawat Pilipino. Sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, mga pre, ang bawat bahay ay simbolo ng pag-asa at bagong simula. Diba? Kaya saludo ako sa kanya. Sa totoo lang, tayo lahat. Diba? Sumasaludo naman talaga tayo sa ating mahal na Pangulo kasi ang ganda po ng ginagawa niya. Diba? Kasi imbis na puro plano lang, may aktual na mga proyekto na. May mga housing fairs sa iba't ibang rehiyon. At tuloy-tuloy ang construction sa ilalim ng 4PH program. Hindi lang ito para sa mayayaman, Okay? Ang target talaga dito yung mahihirap na makaka-afford po, 'di ba? Kasi ano to po? Ano po ito Presyong pangmasa. 'Di ba? Base sa reports, mahigit 30,000 home buyers ang dumalo sa Expo. Ang dami. At ayon sa plano ng gobyerno, target nilang magtayo ng 500 housing units bago mag-2028. Diba? Kung matutuloy yan, ang laking tulong nito sa mga housing backlog natin. Diba? Ibig sabihin, mas kaunting pamilyang matutulog sa kariton o barong-barong dahil sa proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung tatanungin mo ako, sulit na sulit ang ganitong programa. Kasi panahon ngayon, sobrang hirap makahanap ng abot kayang bahay, lalo na sa Metro Manila. Totoo po yan, Pero dahil sa pag-ibig, programs ni PBBM, mas magiging possible na ito para sa ordinaryong mga Pilipino. Hindi lang ito tungkol sa bahay, tungkol ito sa pag-asa, seguridad at kinabukasan ng bawat pamilya. Yeah? Okay, anong masasabi nyo dito sa sa National Housing Expo 2025? Maganda ba? Yung mga Duterte ba nagawa yan? Nagawa ko ba yan ng mga Duterte? Wala. Puro lang panidira ginagawa nila. Puro banat. Naging parang vlogger na rin ito si Sara. Puro ribatal yung ginagawa. Wala pong trabaho. Sa totoo lang po, ang ating Vice President, ubod, saksakan ng katamaran. Yun po yung katotohanan dyan. Tamad na tamad po si Sara Duterte. Diyos ko po, nakakahiya. Kapwa kita Bisaya, pero kinakahiya kita, Sara Duterte. Wala hindi ka nagtatrabaho. Puro paninira yung ginagawa mo. Imbis maging maganda yung takbo ng gobyerno ngayon. Maganda naman kaya nga lang, anong silbi ng Vice President? Diba? Wala pong silbi. Pinapasahuran lang ng tao bayan. Pero hindi ko napabahay ng video nito mga pre. Pasalamatan ko lang yung mga bago nating subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan. And syempre, yun na nga, meron tayong TikTok, may Facebook po. Sana po inyong suportahan. Ayan sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. And syempre mga pre, ring the notification bell para naman maging updated kayo sa bawat live natin, uploads natin. Yun, ganun lang mga pre. Diba? So, ito na. Mga Duterte po ay hindi po kayang pantayan yung ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sila po, ang pamilyang Duterte, mapunta kay Digong, kay Baste, Sara Duterte, kay Pulong,
Sino pa yung mga apo ni Digong? O mga wala akong silbihan. Diba? Oo, nagpapayaman lang yung nagpapayaman yan. Diba? Timpayaman nga sila eh. Sila po ang totoong timpayaman. Hindi po sila kong TV. Sana all timpayaman. Padami ng padami yung 7-Eleven. Diba? Basta pamilyang Duterte, wala pong mga silbihan. Walang kwenta. Oh. Diba? Walang kwenta. Useless po. Ewan ko bakit binuboto pa yan ng mga kapwa natin Pilipino, no? Pinag-uutok na nga sila, binuboto pa rin. Diba? Ano ba naitulong ng mga Duterte? Sa administrasyon ngayon ni PBBM. Imbis magkaisa, ang ginawa, nag-travel lang pa abroad. Imbis magtrabaho, utang na. Nag-travel lang pa abroad. Ano ito? Ano ito? Bakit ganun? Bakit ganun? Girl! Sabi ni Chavit, girl! Huwag ka na mag-travel, girl! Sabi ni Chavit, girl! Ikaw girl ba? Girl! Ay naku, Sara Duterte, hindi ka nahiya. Hindi ka ba nahiya sa mga pinagagawa mo? Na katangahan? Okay, sana kung yung pinagagawa mo trabaho. Hindi. Katangahan eh. Ay, naku po, Sara Duterte. Ako na mismo yung nahiya sa'yo. Alam ko makapal na yung mukha mo. Ay, ako na yung nahiya. Diba? Ako yung tinagla ng hiya dahil sa pinagagawa mo. Pareho tayong taga Mindanao, Sara Duterte, pero pinapahiya mo. Ha? Pinapahiya mo kami. Ay, naku po. Anyway, yun lang yung ating reaction dyan, mga pre. Maraming salamat po. At syempre, bago po tayo magtapos ngayon, huwag kalimutan i-share ang video ito. Maraming salamat po at ingat po kayo lahat. Kita-kits po sa susunod na video.